Sa pangatlong pagkakataon nga po mga tropa sa exhibition at official game ng Olympics, magkakaharap muli ang Team USA at ang Serbia sa darating na semifinal sa August 9 alas 3 ng madaling araw. Yes mga tropa, rematch na naman nga ito sa pagitan ng super team ng Amerika at ng Serbia na pinangungunahan ni Nikola Jokic. As of now, 2-0 na ang kanilang head-to-head record pabor sa USA matapos nila itong tambakan sa nakalipas na laban. Ngunit ayon sa naging pahayag ni Lebron, bagamat natalo nila ang Serbia ng dalawang magkasunod na beses, hindi nga po nila dapat maliitin since alam nga po nila sobrang desperado itong makabawi. Kaya asahan na nga po nila, ipapakita nito ang full potential. Napansin na rin naman na mas gumanda na nga daw po ang place ng Serbia, lalo na ang depensa sa pagkakapanalo sa Australia. Kaya maging si Stephen Curry nagsabi kailangan muli talaga nilang i-pressure at hindi gawing komportable ang main man na si Nikola Jokic. Gayong kapag napigilan nila ito, magkakaroon sila ng mas malaking chance na manalo at umabot sa gold medal match. Samantala kahit man busy si Lebron sa pagkuha ng gintong medalya sa ginaganap na Olympics, parati rin naman itong ina-update ang mga ginagawang move ng front office ng Lakers, lalo na ni Rob Pelinka. Sa katunayan, pabor rin naman ito sa naging request ng kanyang head coach na si JJ Redick na kumuha ng bagong sentro. Yes mga tropa, maging si Lebron gustong magkaroon ang kanilang team ng bago at mas maasahan na big man, mismo ang dating NBA superstar na rin naman na si DeMarcus Cousins at Dwight Howard ang nagsabi. Tama nga siya sa naging suggestion nun kay Rob Pelinka na kumuha sila ng bagong legit na sentro para maibalik muli si Anthony Davis sa power forward. Kung inyong bang napansin sa mga laro ng USA sa Olympics, o mas nag-i-excel at mas dominante, lalo si Davis kapag naglalaro ito ng power forward position, lalo may kasama siyang isang big man na hahawak ng kanilang center position. Kaya kapag ginawa at ginaya ito ng Lakers, sigurado nga po na mas magiging competitive sila next season. Sa kabilang banda, sa pagpasok nga po ng pangalawang buwan ng free agency, nananatili rin naman nga po si Brandon Ingram sa mga players na posibleng ma-trade since patapos na ang kanyang kontrata. Ang problema base sa inalabas na balita ng isang insider, napakalimitado na lamang ng market para kay Ingram. Ibig sabihin na wala nga pong teams ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo at sa kanyang napakalaking kontrata. Kaya naman dyan palang mga tropa napilitan na lamang ang Pelicans na panatilihin ito. Nagkasundo na rin naman ang kampo ni Ingram at ng Pelicans na hindi siya maiti-trade at magiging part pa rin ito ng kanilang team sa regular season. Pero kung sakali man nga pong gawin nila ito, kailangan rin naman nga po nilang ibigay sa kanya ang hinihingi nitong bagong extension na umaabot ng $45 to $50 million kada taon, dahil kung hindi, tuluyan na nga itong magiging isang ganap na free agent at hindi nga po nila siya mapapakinabangan bilang trade asset.